um, palagi daw po akong binabanggit ni Mami sa kanila as yung anak niyang sutil. Ako daw yung anak niyang sutil. So, meron po kami mga hindi pagkakaintindihan na maraming times na hindi po kami nakakapag-usap. No, mga kapatid ko po nakakausap din si Mami, pero ako po hindi masyado. So, kaya ayoko pong magsalita dahil I am still full of regret. Yun po, pero sabi naman din po, huli daw pong nawawala kapag paano na ay yung pandinig. Sana po narinig niya ako. Sana po narinig niya na nandun po ako. Alam mo naman kung ano po yung sinabi ko po sa inyo, ma. Mahal na mahal ko po kayo, Mami. Pahinga na po kayo. Salamat po ulit sa inyo lahat. Thank you po. So ayan nga, umamin si Matet na sobrang pagsisisi niya na hindi niya nakausap yung mama niya nang bago man lang mawala. So kagabi, nandun siya at nagbigay siya ng pahayag sa last lamay ng kanyang mother na si Ate Guy, and sobre yung iyak niya. Talaga naman kitang-kita mo yung pagsisisi ni Matet sa nagawa niyang kasalanan sa kanyang mama. Diba, matatandaan niyo pa na naging controversial silang dalawa nung panahon ng pandemic dahil sa pagbibenta ng gourmet, diba? So parang doon sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. So nagpa-interview pa siya kay OG Diaz that time na talagang sinabi niya na hindi na niya kakausapin mama niya. Pero syempre, blood is thicker than water. So kumbaga talaga naman may halong pagsisisi at lungkot ang nararamdaman ni Matet sa ngayon na talagang hindi niya matanggap na nawala agad ang kanyang mama at hindi siya nakahingi ng sorry. At sabi niya nga, sana narinig niya ang kanyang pagsusumamo at paghihingi ng sorry bago ito namatay. Pero may paniniwala siya na sabi niya na ang taong namamatay o malapit ng mamatay ay ang unang nawawala ang pandinig. So umaasa si Matet na narinig ni Ate Guy yung pagsusumamo niya, paghihingi niya ng paumanhin, ng sorry sa mga nagawa niya, kung ano man ang mga nagawa niya na hindi maganda or yung pagkakamali bilang isang anak. At alam ko naman na si Ate Guy, kahit hindi niya marinig yun, kahit hindi pa maghingi ng sorry si Matet, ay napatawad niya na ito dahil ibang klase magmahal si Ate Guy. So lahat ng mga kahilingan ng mga fans niya, lahat ng kahit hindi pa nga niya fans, pag nakita niyang dapat tulungan ay tutulungan niya, wala na siyang pasabi-sabi. Kaya nga siguro hindi talaga yumaman si Ate Guy katulad ng iba na may mga malalaking property. Dahil si Ate Guy kapag nagkapera ay tinutulong talaga sa lahat ng tao. So rest in peace Ate Guy, and maligayang paglalakbay kung saan ka man pupunta, and sana lahat ng mga sinabi mo sa mga kaibigan mo ay maging maayos ang lahat. So gabayan niyo muna lang ang yung mga anak na sana ay mas gumanda pa ang kanilang buhay at maging maayos. Sila Kiko, of course, sila Ian, si Lotlot at si Matet. Lahat silang pamilya mo, gabayan mo na lang sila dahil ikaw yung strength nila at ikaw yung
ikaw yung pag-asa sana nila. Kaya lang, syempre nauna ka na, hindi naman natin pwedeng kontrolin ang mga bagay-bagay. Kaya Ate Guy, mula sa amin, sa mga nagmamahal sa iyo, rest in peace. At mahal na mahal ka namin. Maligayang paglalakbay, Ate Guy, the superstar.